Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan, Amir from Japan, Kabayan. Gemini, this reading is for you, February 1 to February 7, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, patingin anak. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ayun, may dahon pa. Maraming sa nakakataba ng puso niyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, patingin ng gusto. Ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang personal reading at magkaiba ang general reading. Kunin mo lang talaga ang sa iyo. Pag hindi naman nag-resonate sa iyo, ibig sabihin hindi mo energy ang nakukuha natin. Maaring vice versa, ha? Pag mo ipilit, pag hindi naman nangyari at hindi nagtugma sa iyo. Ang dami-dami yung energy sa mundong ito. Para kay Gemini. February 1 to 7, 2025. Ganun. Okay, thank you. Gemini. Dali Uy, we have the heart. Tingnan mo. O, sana all. Sana all no? Sana all, Gemini. Isa na lang ko tayo. Isa na lang. Isa na lang po, universe. At baka hindi na kami matapos dito. Tingnan natin sa Gemini. We have the fair woman. Maybe you are dealing or relationship with the woman na ganito, blondie, gray, or white hair. Kapatid mo, anak mo, ikaw, sino man siya. Dapat may dalawang karakter, Yung isa medyo may pagkaano, Siguro bang lahi ito? Ito mga yung pagka-Chinese, Japanese, or parang Chinese siya, no? Kasi yung ano niya, yung ano ng talim ng mata niya sa dulo. Chinese. Ganyan yung mga mata ng Chinese, Yan. Kung sino man siya, dark woman, dealing with the relationship with the dark complexion or hair. Maaring ikaw, or maaring ito as anak mo, o maaring ikaw ito ikaw, kaibigan mo, ganyan. Kung sino man siya. May mga short journey, no? Ibig sabihin, may mga pansamantalang situation, ikaw na pagdadaanan o pinagdadaanan, no? Time to get out in a situation. May mga sitwasyon na pansamantala lang na maaring makaraos o makalabas ka na doon. Kumbaga magtatapos na kasi tumumba na siya. Ibig sabihin is unti-unti nang matatapos yung mga maaring may mga hinihintay ka na situation. Kung ano man yan sa buhay mo. Time to get out in a situation. Yan. Kung ano man sitwasyon ang gusto mong umalis. Have the rat, someone's working against you behind your back. May tao na baka ito isa dito sa tao na to. Diba? Ang may gustong gawin sa'yo. Yan. Kung sino man sila. At syempre, firecracker, excitement. Mukhang may something happen na makakaramdam ka ng excitement. Yan. Siguro because of the unti-unting na mariresolbahan yung mga problema mo or any situation sa buhay mo o kaya may mga exciting situation, parties, you doing your fashion, activity, or relationship man yan, diba? Total, kung nakaraan naman, you're so hot, diba? Baka ikaw nga ito. Baka makakaramdam ka ng mga excitement with someone, sa kaibigan mo, o sa dalawang tao na to. Kung ano man yung excitement na yan, congrats. No? Sana good yung excitement mo. Pero kita ko ng good. Pero andito kasi si Rat, Diba? Baka itong excitement na to, itong happiness and excitement na to, mapalitan ng hindi maganda, diba? Kaya medyo, i-balance nyo lang yan. Diba sabi nila, pag nasobrahan ka ng saya at sigla, may kapalit daw. Diba? Kung ano man yan. We have the 3, 24, 33. O baka mga yan, edad nyo yan, o birthday nyo, o related sa inyo itong mga number na yan, no? Sana nakita ko to. Yes, magkakaroon na ng shipment sa iyo. Di ba? May mga movement kasi ako nakikita. May mga movement. Merong a far person.
O kaya yung merong tao na in a distance situation, ako nakikita dito, no? Maaring itong tao na to, in a distance situation siya in the past, na maaring merong isang sitwasyon dito na key, na maaring kayo is magkaroon ng connections. Again, no? Sa nakita ko to, maaring ikaw rin is may mga sitwasyon sa'yo dito na maaring meron pang sa nakaraan na hindi pa totally na tatapos, no? Sa nakita ko dito. And also, siguro iba sa inyo LDR, ganyan, o kaya a long distance relationship, sa nakita ko dito. Pero magaganda siya. Magaganda. Nagkakaroon na ng mga movements sa'yo, nagkakaroon na ng pagbabago, yan, nagkakaroon na ng journey. Kumbaga, magandang journey kasi this a heart, kasi magandang journey siya. Diba? May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng freedom, syempre, may sinasabi rin, pero nasa iyo yung kaya, all the fulfillment, may mga destination mo is nasa sayo yung key na to. May mga mag-o-open o may mag-a-unlock sa buhay mo this time. Kumbaga, opportunity, love, or excitement nga, nakita ko dito. Andito na talaga si Fail, tsaka andito na rin talaga si Horse, no? Sa nakita ko dito. And also, andito ka na rin sa isang situation na may sinasabi na hindi ko alam kung may mga lakad ka, o magta-travel ka, o may mga lalakarin ka, or basta iba travel or mahandi yung sitwasyon na may kakilala ka in a distance situation. Halimbawa, may kilala ka sa ibang bansa, ganyan, o yung mga, sabi ko nga long distance, may sinasabi rin dito na sasakyan, no, or vehicles, yan, baka may something happen, a vehicles, baka bibili ka ng vehicles, o kaya merong situation in the past from the vehicles, o kaya may mga paggagawang vehicles, ikaw or malapit sa puso mo, something vehicles ako nakikita dito. And then also, the fulfillment is in your hand, no, sa nakikita ko dito. Kailangan mo lang talaga dito is manindigan. Pero ang nakikita ko ito, there's a desire from the past. Ako nakikita sa iyo dito, na kung titingnan mo to, tinatanaw mo yung na dito, di ba? Parang merong a distance from the past situation ako na nakikita na dinidesire mo, no? Sa nakikita ko dito. Pero you need, no? You need, no? Kasi kailangan mo makita yung purpose this time. Kailangan meron kang main concern to fulfill your dreams. Sa nakikita ko dito, kailangan dito is ibalik mo yung sigla mo. Well, bumabalik naman yung sigla mo sa ngayon sa nakita ko kasi nagkakaroon na ng lack. There's a lack, growth, and achievement na nakikita ko sa'yo this time. Basta ko, lahat ng magiging successful achievement mo is nasa sa'yo yun. Ikaw ang magde-decide nito. Ikaw kasi magsususi nun. I-unlock mo yun. Yun. Kung this is a love, ikaw yun. Kung meron situation from the past, nasa sayo yun. Well, gumawa ka ng paraan. Diba? Kung gusto mo lang look to the future, nasa sayo pa rin yun. Diba? Nasa sayo lahat ng successful and fulfillment in life. In your hand. Nagkakaroon ng patinampa ako nagkakaroon ng competition, ano? Siguro, by the love, kasi andito rin si love, si heart, diba? O kaya naman, the future and the past situation, ganyan, sa nakita ko dito. Diba sa inyo siguro maglalayag kayo sa bangka, barko, sa tubig, ganyan. May mga tubig ako nakita. More trust to your intuition sa nakikita ko dito para hindi mag-mess lahat ng mga gagawin mo this time. We have the Virgo. Ang dadalaan ako, no? Sagittarius, Libra. Meron tayong Cancer. And also, Pisces. Tingnan natin. Para kay Gemini. Gemini, February 1 to 7. Ingat kayo kay Rat, Ibig sabihin, kung merong the past situation, pero meron din future, kung ito is related to a love, mag-ingat kayo. Pero nasa sa inyo yun. Bago man siya uluma, or when it comes to your money man yan, o kaya kasamaan mo sa trabaho, diba? Mag-ingat ka pa rin. Kasi may tao dito na hindi maganda yung
pakay niya sa iyo. Ay, iba dito sa trabaho niyo to. Gemini. Baka iba, relationship. Kasi andito rin si Heart eh. Iba, isa family, ano? Family yung iba. Mari, isa sa pamilya mo, anak mo, kapatid mo man yan, magulang mo man yan. Kasi andito si House. Oh. Pinagchichismisan ka daw, or may pinag-uusapan ka. Sabi dito. Gemini. Yung iba sa inyo, andito talaga si 28, ano? Iba sa inyo, work related, no? Sa iba. Okay, sana, kuhanin na natin. May taong, hindi ko malaman dito. Medyo may konting no? May konting something dramatic situation. Ako na nakikita dito. Meron. Ay, tower, oh. You need to be aware, ano, sa nakikita ko dito. Kasi, pero ang nakita ko magiging patient ka. Parang hindi ka lang din kikibo. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, Gemini, may isang sitwasyon sa buhay mo na medyo may sadness, no? There's a sadness situation na maaring ikaw yung iiwas or there's a person na maaring iiwas, no? Na magkakaroon ng isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na medyo magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, no? Maaring related ito sa iyong kasamahan sa trabaho man yan, kapatid mo man yan, magulang mo man yan, or sa paligid mo. Kasi, ang nakikita ko dito is, yung iba is a bully type. Ito. Paano itong sitwasyon na to, matagal na itong may crack or matagal na siyang hindi maganda yung relationship, no? Sa nakita ko, may iba sa inyo, maaring bubulihin kayo. Iba sa inyo, magkakaroon kayo ng battle thought sa isang situation nyo dahil because of the sadness na mararamdaman nyo. Parang meron kayong bagay o situation na you still waiting or naghihintay ka ng mga answer or may mga hinihintay ka na enlightenment na isang sitwasyon sa buhay mo. Pero ang nakikita ko sa dito is, kasi ang nakikita ko is yung lungkot, yung depression at yung needs doon sa isang bagay mo sa buhay mo na may kulang. May kulang. Alam mo yung may nahandun ka, parang nahandyan ka sa place mo o sa love life man yan, sa trabaho man yan, pero parang nalaramdaman mo, parang may kulang, sabi mo. Ganun. Parang may mga tension na hindi natapos or may mga situation in the past na hanggang ngayon is nahandyan pa rin sa buhay mo, no? Nahandun pa rin yun. So, nakikita ko dito. Iba naman sa inyo is expect then expected, no? Ako nakikita dito na maaring matagal nyo nang hinihintay yung bagay na yun o yung antagal nyo nang nagtitimpi o nagtitiis dun sa sitwasyon na yun pero parang bigla daw kayong bibitaw. Ganun, may isang sitwasyon sa buhay mo. Bigla kang bibitaw. Bigla ka magkakaroon. Parang ikaw na mismo yung lalayo. Maaring matagal mo nang nararanasan yun o kaya matagal ka nang nagtitiis o nagtitimpi doon pero maaring tapusin mo na yung part na yun. May ganung part ako nakikita. Maaring ikakat mo na yun o aalisin mo na yun kasi maaring
basta may something na ile-let go ka sa buhay mo. Kasi you want to renew na sa sarili mo eh. Kumbaga, you want to focus to yourself, ganyan. Doon ka doon ka na mag-another path ka, kumbaga. Magdidesisyon ka na sa buhay mo to try another path. Ganun. Tingnan natin. Diba dito may mga malalaman kayo dito na mga revelation, ganyan. May mga problema na maaring noon mo pa nararamdaman, pero ngayon is bibitiw ka. Ganyan. Pero lang daw mag-aging aware ka rin daw sa pagsasalita mo. So nakita ko dito. Kumbaga, wag kang sinasabi sa'yo na wag mo lang if ever na meron mang sitwasyon na magkaroon naman ng pambubuli, ganyan, o magkaroon man ng hindi magandang conflict or pagsasagutan or apa situation, ako na nakikita dito na gusto makapag-renewal sa'yo or anything, kaibigan mo man yan, karelasyon mo man yan, magulang mo man yan, kapatid mo man yan, o kasamahan mo man sa trabaho na yan, ka na lang, change your decision or if you want to let go, i-let go mo na lang. O kailangan mo umiwas ka na lang. Yan. It's up to you, paano mo siya i-handle. Ano po yan? About what? Talaga? Okay. Meron kang isang bagay na gusto mong i-pursue in your life, no? Pero, ang nakikita ko dito, gusto mo siyang gawin, gusto mo i-pursue yung idea na yun, pero nagkakaroon ka ng limitation in your life to do yung part na yun, no? Sa nakita ko. Para nandito ka sa sitwasyon na maaring matagal ka na naghihintay or you patiently waiting ka doon sa sitwasyon na yun, na parang handun ka sa sitwasyon mo na parang there's a burden or may mga problema ka pa rin hanggang ngayon ispasan mo na hanggang, kumbaga, siguro, sa ngayon is hindi mo yun ma-pursue o hindi mo masabi o hindi mo magawa yung bagay na yun o sitwasyon na yun kasi maaring hindi ito yung the right time para gawin mo yung sitwasyon na yun, no? Kaya, ang nakikita ko sa'yo, you're patiently waiting dun sa sitwasyon na yun. Any idea, parang nahadun ka pa sa sitwasyon mo na naghihintay ka pa, no? Sa nakikita ko dito, parang naghihintay ka pa o nagkakaroon ka pa ng preparation dun sa situation na yun sa nakikita ko dito. Hindi mo siya ma-pursue eh. And then, yung iba naman sa inyo is, kasi you have an idea daw. You have an idea. Parang meron kang parang yung ginagawa mo dito is, you try to analyze yung isang situation or andun yung nagkakaroon ka talaga ng progressing dun sa sitwasyon na yun Sa ngayon kasi, it's more on imbalance, no? Ang sitwasyon mo to pursue yung idea na yun sa nakikita ko dito. Medyo limitado pa, no? Ang nakikita ko dito. Parang siguro naalangan ka pa or hindi pa talaga siya totally need na i-pursue sa ngayon sa nakikita ko dito. Kasi hindi pa siya ganun na mangyayari. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi meron daw tao dito na nagsasalita or nakakausap nyo or maaring ikaw ito or vice versa, no? Na may ikaw or siya parang may tao dito na magtatampo. Ganun, parang may taong nagtatampo or magtatampo. Ako nakikita dito. Itong tao na to, sa tingin ko, matagal na tong may tampo sa'yo or hindi ko masabi kung galit sa'yo eh. Matagal na tong sitwasyon na to. Maaaring ikaw ito or vice versa. Matagal na siyang maaaring matagal na siya nagtatampo sa'yo or may magtatampo siya sa'yo.
Mag-ingat ka rin kasi ang nakikita ko dito is may tao dito na maaaring mag-link. Sa iba ha, kuhanin mo lang yun sa'yo dito. Kung gusto mo mag-ingat, mag-ingat ka. Kung ayaw mo mag-ingat, it's okay lang din. Kasi general naman tayo, di ba? Nakikita ko dito is may tao na may pangliling lang. May tao ay Bikrista. May tao na may pangliling lang, may tao na pretending, may tao na hindi kasi kayo compatible eh. Iba dito kasama mo to sa trabaho. Iba dito kasama mo. Iba dito, jowa nyo to. Jowa, sorry ha. Boyfriend, girlfriend nyo. May nakikita rin ako nagsiselos dito. Parang nagkakaroon sa ng jealousy sa nakita ko dito. Yun nga, may tao na may pagka-narcissist ang nakikita ko dito sa sitwasyon na to. May tao na ginagawa niya yung lahat or gagawin niya yung lahat, ikaw or vice versa, pero hindi yun totoo. Hindi siya totoo. Medyo ano siya, lilinglangin ka nitong tao na to sa nakikita ko. Kasi hindi daw kayo compatible. O kaya naman, sa iba naman, relationship man to, kaibigan man to, o kasama sa trabaho, o kaya naman, yung iba naman sa inyo, this is sa trabaho. Halimbawa, sa trabaho mo, andun yung katrabaho mo o mga matataas sa'yo ha, hindi ka compatible dun sa sitwasyon na yun. Halimbawa, yung iba kasi dito, siguro iba dito nasa 7 years, 7 months, 2 years, o kaya 3, ganyan, 4. Ang nakikita ko dito, kung ilang years man yan, months man yan, nakikita ko na hindi ka compatible doon sa sitwasyon mo na meron ka ngayon. Parang ano siya, hindi nagkakaroon. Siguro may mga tao na hindi ka gusto, may mga tao na wala silang tiwala sa'yo, may mga tao na hindi compatible sa'yo. Ganyan. Kasi may sinasabi ditong hindi compatible sa'yo. Maaring sa relasyon o kaya sa place na pinagtatrabahuhan. May mga tao kasi na narcissist, may mga tao na mapangling lang. Ako nakikita, may mga tao na sinasakyan ka lang, ganyan. Yun. Kayo pa rin, nasa sa inyo pa rin to kung paano nyo Iba dito magiging moody. Or may taong moody type ang nakikita ko dito. May tao kasing parang moody siya. Siguro may kasamahan ka sa trabaho na parang moody. Minsan okay siya, minsan hindi. Ganun ang nakita ko. May tao rin na exaggerated Siguro kung kung magkwento siya, wala sa tamang kwento. May dagdag kumbaga. Ganun. Ako nakikita. Okay lang bawasan wag lang dagdagan no. Kaso yun, kung nagdagdag, kasi ang nakita ko sa kanya, yung dagdag niya mali. Alam mo yun? Exaggerated siya. Kumbaga, hindi makatotohanan yung mga sinasabi niya. Kasi nga, andun yung pagsisinungaling. Andun yung pagliling lang. Ganun. Kasi parang kuhanin mo lang sa'yo dun may tao rin kasi ako nakita din na parang, yung gagawin, imamanipulate niya yung mga tao sa paligid niya, ikaw or mga tao sa paligid niya, in a way na kailangan mapaniwala ko sila o siya sa mga ginagawa ko. Pero, yung ginagawa niya na yun, pangliling lang yun. Hindi yun totoo. Ganun. Parang nag-i-invest siya dun sa sitwasyon na yun para makuha yung loob nung mga tao na yun o tao na yun. Ganun. Kunin mo lang yung sa'yo dun Hindi ko alam kung sa kasama mo sa trabaho yan, sa karelasyon mo, anak mo, o kaibigan mo, o yung karelasyon mo man yan.
Pero mag-ingat ka sa mga ano. You need to be aware talaga. Ano pa ba dyan? Dun. Ah! Hala! Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung if you are night shift o kaya pagising-gising kayo sa gabi, ganyan. Meron ako nakikita din na may mga decision making. Wait, ako nagsisinungaling, ano? Meron ka mga inaalala sa iba sa inyo kasi you want to put some effort dun sa sitwasyon pero hindi mo madesisyonan. Kasi why? You want to begin o gusto mo magsimula to begin a cycle sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Parang gusto mong manindigan o gusto mong gawin yung part na yon para maging masaya ka with the Ten of Cups sa nakikita ko dito. Kaso, medyo magulo yung isip, ano? Ang nakikita ko dito, medyo parang hindi pa siya umuukol sa ngayon. Kaya medyo may mga pag-aalala ako nakikita sa'yo. Kumbaga, yung decision na yun is hindi mo pa siya talaga ma-move on, no? Sa nakikita ko dito. And also, sa iba sa inyo is may tao dito na medyo nagwo-worried siya or nagkakaroon siya ng stress, anxiety, depression, or sa past situation ako na nakikita sa kanya na maaaring itong tao nito is nag-move, pero ang nakikita ko sa kanya is gusto niya makipag-usap sa'yo, pero hindi niya masabi yung gusto niyang sabihin sa'yo. Sa nakikita ko. Hindi eh. Hindi ko nakikita eh. Wala siyang desisyon sa ngayon, sa nakita ko. Pero hindi yung pag-iisip, no? Sa nakikita ko dito. Kasi gusto niya ng Ten of Cups nitong taon na to. Pero hindi ko, medyo magulo yung isip niya. Oo, hiling niya yun, no? Andun yung kanyang layunin para magkaroon ng stability or maging stable doon sa sitwasyong muli, no? Sa inyong dalawa, pero nalilito siya sa nakita ko dito. Gusto kanya kausapin sa nakikita ko dito, still burden, pero may doubt siya eh. Naghihintay siya ng lakas ng loob para magsalita sa iyo o ng tamang panahon sa nakita ko dito. They want a beginning sa iyo sa nakikita ko. Medyo may pag-aalala ako nakikita sa kanya, no? Yung iba naman sa inyo is, meron daw kayong isang situation, kung wala nga sinasabi ko na lahat, meron daw isang sitwasyon, either sa trabaho, sa mga kasamahan mo, sa karelasyon mo man to, may isa kang bibigyan na isang effort, pero ang kalalabasan nun is mai-stress ka. Magkakaroon ka ng depression, maiinis ka, ganyan. Parang ano ba to? Parang may pagsisisi ako nakikita. Kasi ang nakikita ko, itong tao na to, may parang nagdidikta siya. Hindi ko alam kung may tao na didiktahan ka sa gusto niyang sabihin sa'yo, sa nakikita ko to. May pagdidikta. Aray ko, namamanidyan pa ako. Yun na nakikita ko sa kanya. Parang may tao na magdidikta sa'yo. May tao na magmamanipulate na maaaring doon ka ma-stress sa kanya, ganyan, sa nakita ko dito. I hope walang violence ako nakikita. Kasi ang nakita ko sa'yo is, medyo, yan yung lungkot mo, tapos magiging medyo powerless ka dito sa kanya. Kasi ang weak nung energy na nakuha ko sa'yo. Pero may magdidikta daw sa'yo. Parang didiktahan ka niya. Siguro sa mga gagawin mo, ganyan. O kaya may mga sasabihin sa sa'yo, no? Medyo itong tao na to, medyo may pagkaano eh. Bastos yung mukha nga. Bastos yung mukha, parang ano, no? Parang ano siya, hindi ko alam kung galit lang ba siya, kaya siya ganun. Pero sa tingin ko, ganito na talaga ugali niya. May pagkaganon siya. Siguro makilala niyo na to. Kumbaga, minsan brutal siya magsalita, bastos siya magsalita, manipulator, ganyan. Nagmamanipulate siya ng tao. O baari ikaw lang minamanipulate nito. Di ba? Di ba sa inyo magiging busy kayo? Medyo ano siya,
may pagka-aggressive itong tao na to. Sana hindi kayo lahat yan. Tsaka ano kasi siya itong tao na to, wala siya, pag nangatwiran siya, wala siya sa katwiran. Pwede ko malaman yan. Eight and 8 to. Ibig sabihin, may tao dito, ikaw or someone, tahimik lang siya. Nagkaroon siya ng awakening. They want a new horizon. Maaring in the past is may mga naganap o may mga nangyari na mga deep wound dito sa tao na to. Maaring na doon yung they feel backstabbing or feel niya na pinagtaksilan siya. Pero nagkaroon siya ng awakening this time and nandun siya sa sitwasyon na they want to give an effort and hard work. Sa nakikita ko dito, parang naghihintay siya ng something eh. Parang gusto niya magkaroon ng development. Saan? Saan mo gusto magkaroon ng development? Hello, tao? Saan mo gusto magkaroon ng development? Kanino? Saan? Sa isang tao. Aquarius, Gemini, Libra. Sabi niya. Gusto mo magkaroon ng development kay Aquarius, Gemini, Libra? Ano mo? Ano mo? Bakit about saan ang development na to? About saan ang development na to? Ay! About love! Oh my God! Oh, sino man to? Gusto daw niya magkaroon ng development. Gusto daw niya kayong magkakayo daw uli. O yan ikaw daw ang gusto niya. Aquarius, Gemini, Libra. O, tinanong ko O, kapag ito rin, Gemini din yan, lovers. It's more an air sign. Tahimik lang siya. Nagkaroon siya ng awakening sign. Gusto niya talaga magkaroon ng development or they want to give an effort and hard work muli para magkaroon ng communication, magkaroon nila ng development itong relationship na ito. Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Sino man ito. Sa iba naman sa inyo, is, ang nakikita ko dito, mag-ingat kayo, no? Kasi baka sa sobrang busy nyo, medyo sumama yung pakiramdam nyo, no? Ang nakikita ko dito. Or there is someone here na medyo masama ang magiging pakiramdam, no? Ang nakikita ko dito, andito rin yung sitwasyon na iba is may stagnant. Siguro, this is a burnout because of the trabaho. O kaya din yung may mga mananakit ang mga kasukasuan, buto-buto, likod, katawan, yan. May illness, ganyan, may masamang pakiramdam. Ako nakita. I hope, hindi, yan ko. O siguro dahil rin sa lamig, kasi ang nakita ko dito, baka iba dito dahil sa nag-change yung, yung weather, diba? Baka doon sa iba. O kaya dahil sa work na mga ginagawa nyo, physical work man yan, gym man yan, kung ano man yan. Medyo may nakikita akong magiging weak yung energy niya. Ganun. May tao dito na nagkakaroon anxiety There's a burnout, anxiety. Na yun nga, nagkakaroon siya ng awakening. Nagkaroon ng chaos. There's a chaos. May tao dito na still not accepting yung nangyari in the past situations. So, nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.